Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa isiniwalat ng di umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na ang national campaign down ni VP Sara noong 2021 hanggang 2022 ay tinustusan, ginastusan ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO at mga drug dealers. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Nagpakilalang dating bagman down ni VP Sara si Ramil Lagunoy Madriaga. Ayon sa kanyang affidavit, sinabi niya na noong 2020 sa di umano'y instruction ni VP Sara na noon siya naman ang mayor ng Davao City, tumulong siya sa pag-organize ng isang grupo na tinatawag na Inday Sara Duterte is my president. Kasama ang ilan sa mga dating kaklase ng Vice President sa San Sebastian College of Law. Sa San Sebastian College of Law, nagtapos ng abogasya si VP Sara. Nang manalo raw si VP Sara sa pagka-Vice President, kinausap daw siyang tulungan na magtatag ng Vice Presidential Security and Protection Group, BPSPG, na siyang titingin at hahawak sa security at intelligence operations ng Vice President. Ayon sa affidavit ni Madriaga, bahagi ng kanyang trabaho ang pagdadala ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang location sa di umano'y utos ni Vice President. Sa isang paghahatid, anya, ay isang duffel bag na puno ng pera sa kanya raw dinala sa isang comedy bar sa Timog area at dito raw madalas binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law. Doon nakita umano niya ang tagapagsalita ng Office of the Vice President na si Reynold Monsayak, na kinikilala niyang dating kaklase ni VP Sara. Sinabi ni Madriaga na sininyasan daw siya ni Monsayak na dalhin ang bag sa taas at iwanan ito sa loob ng isang opisina. Pagkatapos ay umalis na siya kaagad. Sa isa pang pagkakataon, sinabi ni Madriaga na naghatid daw siya ng sasakyan na naglalaman ng pera sa parking compound ng ombudsman. Pagdating, itinuro umano siya ng isang guard sa isang reserve slot. Inilagay ang susi ng kotse sa kaliwang gulong sa harap at umalis na siya. At noong January 2022, sinabi pa ni Madriaga na personal daw siyang inutusan ni VP Sara through a phone call na kunin ang isang Honda Civic na may kargang cash malapit sa isang warehouse ng Kislap at ihatid ito sa isang tirahan sa Jordan Plains, Novaliches, Quezon City. Particular, sa isang bahay na pag-aari ng pamilya Santiago na may birding gate sa loob ng isang gated village. Pahayag pa ni Madriaga na ang pundo para sa national campaign ng Isip Pilipinas kasama ang iba pang magkakatulad na grupo ay galing daw sa mga operator ng PUGO at mga drug dealers. Mga kaibigan, iba't iba naman ang reaksyon ng ating mga kababayan hinggil dito sa pahayag ni Madriaga sa kanyang affidavit. May mga kababayan natin ang humihingi ng agaran at masusing pagsisiyasat. Dapat daw imbestigahan ang pahayag ni Madriaga kung totoo o hindi. Sa mga supporters naman ng mga Duterte, question nila ang background ni Madriaga na tinawag niyang siya ay isang peke at bayad na saksi na ginagamit ng mga kalaban sa politika. Ang pahayag daw ni Madriaga ay isang black propaganda o fake news na ang layunin ay para sirain ang reputation ng Vice President. Dahil ang Vice President, siya raw ang nangunguna, number 1 ngayon sa survey bilang isang kandidato sa pagkapresidente sa 2028.
Mga kaibigan, ano naman ang inyong reaksyon sa pahayag ni Ramil Madriaga? Please leave your comment below. Maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli, maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!